Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At siyempre kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Rose. Bueno mga kaibigan, basahin na natin ang liham ni Rose. Dear Kuya Peles, matagal na po akong nakikinig sa inyong programa at tuwing hapon kuya, lagi po akong nakikinig at inaabangan ko po kayo. Lalo na po kapag wala po akong ginagawa. Ginagawa ko pa rin itong parang palipasan ng oras tuwing hapon. At kaya po ako lumiham sa inyo kuya dahil gusto ko rin pong humingi ng payo sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Rose, 32 taong gulang at may asawa na po ako kuya. At para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. O ano, nagustuhan mo na ba itong nakuha kong tira natin? Oo naman. Maganda na ito ah. Alam mo, kaya ako nagustuhan nito. Dahil malapit lang tayo sa bayan. Oo nga eh. Pwede nang lakarin kapag namamalengke ka. At hindi lang yan ha, Rose. Kung gusto mong hindi ka na magluto, bibili ka lang ng lutong ulam dyan, meron na. Sinabi mo pa. Kasi minsan, tinatamad na akong magluto. Alam mo, minsan, mas nakakatipid ka dyan sa mga luto ng ulam at kanin. Hindi ka na gagamit ng kung ano-ano dyan, o gasol. Tama ka. Kaya lang, iba pa rin, siyempre, kapag ipinagluluto kita. Ay, oo naman. Isa pa, talagang masarap ka magluto. Inumpisahan mo na naman ah. Maaga pa. Hindi, naglalambing lang naman ako sa iyo. Iba na yan ah. Alam ko na ang mga ganyang style mo. Bulok. Ang mabuti pa siguro pagbingkin mo na akong kaya. Diba? Sabi ko na nga ba ikaw talaga, hindi ka na nagsasawa, ha? Sino mo naman ang magsasawa sa ganda ng asawa ko? Hoy, may anak na tayo. Masusundan ka agad yan. Mahihirapan ka. Kahit na. Sige na, pagbigyan mo na ako. Bango-bango talaga ng misis ko. Sarap pa pag... Sige na nga. Tayo na doon sa kwarto. Baka may biglang darating. Tayo na, dalian mo na. Tayo na. Mabuti naman at natagpuan ko itong pinagtataguan mo, Rose, anak. Hindi naman ako nagtatago, Itay. Dahil kung nagtatago ako sa inyo, hindi sana ako dito ang pinili kong tirahan. Bakit mo ba ginawa ito, anak? May asawang lalaking sinamahan mo. Sigurado ako na gagawin ka lang kabit niya. Hindi ako kabit, Itay. Hindi. Anong ibig mong sabihin? Totoo na may kinakasama na rin siya. Pero, ni isa sa kanila, wala siyang pinakasalan. Pero anak, mali pa rin ang ginawa mo. Dalaga ka at may asawa ang sinamahan mong lalaki. Pare-pareho lang kami, Itay, na kinakasama niya. Pero ako ang talagang kinuha niya ng tirahan. Kaya parang ako ang original niya. Sana anak,
hindi mo pagsisihan itong ginawa mo. Sana. Itay. Sinong tumataw doon sa shop mo? May tauhan ko doon. Mamayang kunti, siguro pupunta rin ko doon. Sayang din ang kikitain ko eh. Ganun ba? Sandali lang at may kumakatok. Titingnan ko lang sandali, ha? Ay. Ano po yun? Ikaw ba ang kabit ni Pablo? Pasok ka na. Dito tayo mag-usap sa loob. Halika. Ano bang kailangan mo, ha? Dapat hinintay mo na ako doon sa bahay. Ilang araw ka ba hindi umuwi, Pablo? Wala nang gatas si baby. Bigyan mo ako ng pera para makabili ako ng gatas. Nandito ka lang pala. Sige na. Umuwi ka na. At susunod na ako doon. Bibigyan kita ng pera. Sige na. Paano mo natuntun itong tinitirhan ko, Mario? Sinong nagsabi sa'yo? Nagpunta ako doon sa bahay niyo at tinanong ko ang tatay mo. Dumating ka na pala, galing abroad. Oo. Masakit ang nalaman ko na may kinakasama ka na pala. Sinong nagsabi sa'yo? Ang itay mo nga. Nang malaman ko. Nalangkot ako, Rose. Ang akala ko, makapaghihintay ka sa pagbalik ko. Yun pala, hindi. Pasensya ka na. Sawa na kasi ako sa hirap eh. Kaya sumama na ako sa kanya. May kaya siya. Kasal na ba kayo? Hindi pa. Hindi naman pala eh. Iwan mo na ang lalaking yun at magpakasal na tayo. Hindi pwede, Mario. Bakit? Mahal mo ba ang lalaking yun? Oo. Mahal ko siya. Hindi ako naniniwala sa iyo, Rose. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Sawa na ako sa hirap. Mahal kita. Kahit may kinakasama ka na, pakakasalan kita. Pasensya ka na. Pero hindi na magbabago ang isip ko. Mabuti naman at napasyal kayo, Itay. Pupunta sana ako sa bahay eh. Bakit, anak? Wala, Itay. Dadalawin ko sana kayo at bibigyan ko kayo ng pera nyo. Eto po, Itay. Salamat, anak. Alam mo, nagpunta sa bahay si Mario. Nagpunta pa pala siya sa bahay. Nanggaling din dito yun nung isang araw eh. Galing na pala dito. Opo, Itay. Alam mo, anak, naiiyak siya nang makausap ko. At ang sabi niya, handa pa rin siyang pagkasalan ka kahit ganyan ang nangyari sa iyo. Itay, nakakahiya na sa kanya. Mabuting tao, kaya nahiya ako. Anak, pwede ka bang umatras kung sakaling magbabago pang isip mo? Tatanggapin ka niya. Itay, hindi na ako karapat-dapat sa kanya. Hindi na po. Masaya rin ako, kuya. Dahil sa buhay ko ngayon, pero hindi ko akalain na mayroon pa palang isang taong
hanggang ngayon ay mahal pa rin ako at nasasaktan para sa akin. At yun ay yung dati kong manliligaw kuya na si Mario. At sinabi niya na naghahanda pa rin siyang tanggapin ako kuya sa kabila ng mga nangyari sa akin ngayon. Minsan kuya ay nagkita pala kayo at nagkausap ng dati mong nobyo. Oo, Pablo. Siyempre, hindi mo mayalis na medyo seryoso ang usapan namin. Alam mo naman na may nakaraan kami. Kumusta naman ang pag-usap ninyong dalawa? Ang gusto niya, magbalikan kami. Nakahanda pa raw niya akong tanggapin, kahit nagsasama na tayo. Ano ngayon ang plano mo? Di ba sinabi ko naman sa iyo, sawa na rin ako sa hirap. Kaya kahit live-in lang tayo, pinili pa rin kita. Alam mo, alam kong pera lang naman ang habol mo sa akin eh. Kaya, naiintindihan kita kung sakaling magbagong isip mo at iwanan mo ako. Ano ka ba naman? Sasama ba naman ako sa iyo kung hindi kita mahal? Salamat naman kung gano'n. Rose, salamat. Ikaw palang kinakasama ni Pablo ngayon. Ako nga po. Sino po sila? Ako ang pangalawang kinakasama ni Pablo. At may anak kaming isa. Alam mo bang pari-pariho tayong hindi niya pinakasalan? At nagsisisi ako kung bakit ako pumayag na makisama noon sa kanya. At nagkaroon nga ako ng anak sa kanya. Matagal din ba kayong nagsama? Kulang-kulang na 2 taon din. Kaya nagkaroon kami ng anak. Ikaw, hindi ka ba nagsisisi? Minsan, dumating din ako sa puntong ganyan. Pero sa hirap ng buhay kasi, kaya kumapit na rin ako sa patalim. Nagsawa na ako sa hirap ng buhay. May panahon ka pa para makapag-isip. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Nagpunta dito yung isang babae mo. Anong ginawa niya dito? Wala. Nagpakilala lang na isa siya sa mga naanakan mo. Oo, si Jenny. Di ko naman pinababayaan ang anak namin dalawa eh. Hanggang ngayon, sinusuportan ko pa naman ang anak ko sa kanya. Talaga bang wala sa bokabularyo mo na pakasalan ang isang babae? Hindi naman, Rose. Kaya lang minsan kasi, kapag matagal na kayong nagsasama ng kinakasama mo, at ay hindi naging maganda ang pagsasama ninyo, nauwi din sa hiwalayan. Kaya parang baliwala din ang kasal na yan eh. Dahil sa may kaya ka sa buhay, ganun ba? Hindi naman sa gano'n, Rose. Pero kapag talagang naging maganda ang pagsasama, bakit hindi? Bakit? Nagsisisi ka naman? Bakit hindi ka makasagot? Minsan kasi, naiisip ko rin na kahit marami kang pera, kung hindi ka masaya, tulad ngayon, nabibili ko nga ang gusto ko, pero parang hindi naman ako masaya. Rose?
anak, bakit ka umuwi dito? May kailangan ka ba? Itay, parang tama po kayo. Anong ibig mong sabihin, anak? Parang hindi po ako masaya eh. Kahit may pera ako, parang may hinahanap ako na hindi ko maintindihan, Itay. Anak, kung ano man yun, bakit hindi mo subukan na hanapin ang tunay na kaligayahan mo? At alam ko na doon ka sasaya. Itay, kumusta na kaya si Mario ngayon? Yan ang hindi ko alam, anak. Hindi na siya nagpupunta dito mula nang huli kaming mag-usap. Nahiya na ako sa kanya, Itay. Parang wala na akong mukhang iharap sa kanya. Bakit? Wala ba siyang number ng cellphone niya? Wala na po, Itay. Simula nang nakipag-live-in ako kay Pablo. Ano kayang gagawin ko, Itay? Naguguluhan po ako. Ngayon ako lubos na nagsisisi na kung bakit ako sumama kay Pablo. Anak. Siguro naman maintindihan niya ako kung hindi na ako babalik sa kanya. Rose. Hindi ko sukat akalain, kuya, na ito ang kahihinatnan ng lahat. Sa kabila ng pakikisama ko at pakikilibin kay Pablo, pinayuhan na rin ako ng aking amang kuya. Bagamat hindi niya ako sinisisi, ay parang nakukonsensya ko, kuya. Dalawa ang babae ni Pablo, kuya. At puro may anak sa kanila. Sa ngayon, kuya, wala pa kaming anak ni Pablo. At napag-isip-isip ko, kuya, na hindi pala ako masaya. Sa ngayon, kuya, umuwi ako sa amin at kasama ko ang aking ama. At tinanong ko, kuya, kung pumupunta pa si Mario sa aming bahay. Ngunit, hindi na pala. Kuya, ano po ba ang dapat kong gawin? Kung sakali, kuya, na dalawin ako muli ni Mario, sasagutin ko naman siya. Sana po, kuya, matulungan niyo ko sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang. Rose. Alam mo, Rose, ang hirap sa'yo kasi nagpabigla-bigla ka ng desisyon. Dahil lang sa hirap ng buhay. Sumama ka sa isang lalaking medyo may edad na at may kaya sa buhay, may negosyo. Pero sa kabila ng garangyan na tinamasa mo sa kanya, hindi ka pala masaya. Ikaw naman kasi, Rose, may nobyo ka pala. Dati, nagpunta ng ibang bansa. Ngayon, bumalik siya at umaasa na sana may babalikan pa siya. Mabalikan pa siya, pero wala na. Ganyan ang nadatnan niya. May kinakasama ka. Masakit para sa kanya yun. Ngayon, parang napag-isip-isip mo ngayon na gusto mo siya. Rose, masakit para sa kanya yung ginawa mo. Sa kabila ng ginawa mo na nakipag-live-in ka sa isang lalaki, handa ka pa rin yung tanggapin. Pero nung nag-usap kayo, anong ginawa mo? Napahiya lang siya. Hanggang sa nagpabalik-balik sa bahay ninyo at patuloy na kinakausap ang iyong ama. Pero sa ngayon, nakapag-isip ka na siguro ng tama, tumuloy ka sa inyo.
na parang gusto mo nang magkabalikan kayo ni Mario. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana, Rose. Hindi ninyo alam kung nasaan na ngayon si Mario. Sa palagay ko naman hindi ka naman mahihirapan kung talagang tuluyan ka nang nagbago at gusto mong makipagbalikan sa kanya. Lahat ng bagay, Rose, may paraan kung gugustuhin mo. Maliban nga lang kung talagang sumusuko ka na, talagang walang mangyayari. Subukan mo na magtanong-tanong. Total, takad naman sa inyo o takad yan naman sa inyo. Subukan mo magtanong-tanong. Baka sakali na hindi pa siya nakakahanap ng kapalit. Madaling gawin yan. Kung talagang nagsisisi ka na. Kasi mahirap yan nasubukan mo nang guminhawa yung buhay mo sa pamamagitan ng isang lalaki na hindi ka naman kayang panindigan at paksalan. Bagkus ilang babae pala yung naanakan. Paano kung naanakan ka rin at iiwan? Kukuha ng medyo mas bata pa na naman. Kawawa ka. Salamat naman at napag-isip-isip mo na talagang walang mangyayari sa buhay mo kapag patuloy kang nakisama kay Pablo. At umaasa ako, Rose, na sa bandang huli ay maaayos din ang buhay mo sa pamamagitan ni Mario. Pero yan lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Rose, at naway kahit paano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.